Mga kapuso, kumbaga sa edad, 40 na ang EDSA People Power na hindi na inabutan ng maraming Gen Z at Gen Alpha. Pero higit pa riyan ang dahilan kung bakit nalilimutan na ang ipinaglaban noong 1986 ayon mismo sa mga tinaguriang pag-asa ng bayan. Gayunman, may sagot din sila sa kung paano pupukawin ang diwa ng EDSA kahit sa mga hindi na naniniwala. Ang EDSA 40 sa mata ng kabataan. Tinutukan ng special report ni Mau Gonzales. Sabado, karaniwang araw ng gimmick ng mga kabataan. Kabilang sila sa mga ipinaghanda ng concert sa Quezon Memorial Circle. Di na ko papayag, mawala kang uli. Malinaw ang ipinunta ng ilang dumalo. Yung sa kanta po. Bukod po sa para suportahan po yung project po ng QC, gusto rin po namin mapakinggan yung mga singers. Pero karamihan sa aking nakausap, walang alam sa kung para sa ano ang concert. Na kick-off ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Dahil binigyan ng Diyos ng malayang pag-iisip. Siyempre po may lungkot pero siguro yung tema po ng 40th People Power Anniversary po para sa akin ay mas parang pagninilay, no, self-reflection yung inisip ko na parang hindi matatanggi na naging malaking parte ng kwento ng ating bansa. Si Lola Cory, si Tito Noy, si Lolo Ninoy at and for the latter two for all of them, very proud po ako sa naging legacy. Pero ganito pa rin yung kalagayan natin. So kailangan din natin magtanong na saan po tayo nagkulang. Kung tutuusin, sa mismong People Power Revolution noong 1986, kabilang sa mga lumahok ay mga kabataan. Tulad ni Volt na naaalala pa kung paano ipinagbawal noon ang Voltes 5 na tumalakay sa konsepto ng revolusyon. As young as I was, pre-teen or 14 years old ako noon, napaka-trivial, no? Voltes 5 generation kasi ako. Na-addi kami sa Voltes 5. And then binani Marcos. Pero nagkaedad na ang mga kabataan noon at ang mga ipinanganak sa taong yon, 40 na. Habang ang pinakamatanda sa mga Gen Z, ipinanganak mahigit isang dekada matapos ang People Power. Ang mga nangyari sa EDSA at ang mitya nitong martial law, nalalaman na lang nila sa mga textbook. Naalala ko, tinuro lang sa akin nung EDSA nung elementary is grade 6. Grade 6 ako. Doon ko nalaman unang-unang EDSA kasi hindi rin naman siya nakukwento ng mga magulang ko. Ang naalala ko lang, kaya nagkaroon ng people power dahil doon sa martial law, yung patuloy ng pagigipit pa ng gobyerno. O kung ikwinento ng mga magulang at ibang nakatatanda. Sis may lolo. So ang experience niya raw po ng martial law, batas militar, pinasara yung schools temporarily. Umuwi po siya sa Kalingal, dala-dala po niya yung law school books niya. Tapos in-inspection po talaga ng military, isa-isa yung bawat page para tignan kung may subversive materials. Pero di tulad niya si Ferdinand, na laking norte at ipinangalan kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Iba ang kanyang karanasan na bagaman totoo ay hindi kabuuan ng kasaysayan. Lumaki ako na nakikita ko yung mga proyekto na ginawa noon, na nila Marcos noon. Pero nung merong sa high school ko sa Manila Science, kinuwento yung mga desaparecidos, yung mga alumni namin na pinaglaban yung mga karapatan nila. Doon ako namulat na iba pala yung kasaysayan. At higit sa mga nangyari noon, tila nakalimutan din pangatawanan ng mga Pilipino ang mga ipinaglaban ng EDSA. Ang inheritance sa amin ng EDSA ay dynastic politics, unfinished reformed, elite na pagpapatuloy na administrasyon. So for us, it's really a continuous effort for democracy. Kaya siguro kahit pa marami namang nagsasabing buhay pa ang diwa ng EDSA, batay sa isa sa mga huling survey ng SWS tungkol sa issue, kung pangako lang ng EDSA ang pag-uusapan, marami ang naniniwalang konti o halos wala talagang natupad. Ano sa tingin nyo yung naging problema na hindi natutunan from the martial law era na bakit tumawid dito sa
panahong ito, yung mga naging problema na noon? As a Filipino, mapag ano po kasi tayo, parang we give lagi na parang chance to other. Hanggang sa nakakalimutan natin siya. We forgive, yes, pero dapat yung lesson, yung nangyari is dapat maging aral siya hanggang sa mga susunod na panahon. Pero sa mismong concert kung saan tila marami na ang nakalimot, may bumubulong na pag-asa. Ang pag-alala kasi sa EDSA, iniangkla sa isang isyong relate sa mga kabataan. Tinawag itong awit at aksyon kontra korupsyon. Sobrang mahalaga po siya. Saka minulat ko na rin po noon. Hanggang sa nag-aaral ako, yun na po yung mga pinag-aaralan na. Natutuwa ako na interesado sila. Natutuwa ako nung nire-rehearse ko yung Handog ng Pilipino sa Mundo, alam nila yung kanta. They give importance to this day. Regardless of what you believe in, regardless of who your future president is, kung ganyan ang attitude ng ating kabataan, then our country definitely has hope. Tungkol naman talaga sa issue ng pamamahala ang diwa ng EDSA, hindi sa anumang partido o pamilya. Marami sa mga demonyo na inaway nila, na pinalayas nila noong panahon ng diktadurang Marcos ay tila bumabalik ngayon. Yung korupsyon, yung pangabuso sa karapatang pantao. So may bagong urgency po yung paggunita natin ng 725, pero hindi lang paggunita, pero yung pag-renew po natin ng ating pagtutol dito sa korupsyon. Pero may hamong dapat harapin ang mga kabataan. Kung noong 1986 na wala pang cellphone, nalagpasan ng mga nag-organisa sa EDSA ang kontrol ni Marcos Sr. sa media. Ang mga kabataan ngayon na armado ng gadgets at social media, dapat malagpasan ang epekto ng maling impormasyon. We studied TikTok, YouTube, and Facebook for months. And it's harder because even Gen Z are easily played when it comes to videos. Filipinos are sorry to say, but easily manipulated when it comes to news, misinformation, disinformation. Itinutulak ngayon na palawigin ang People Power Revolution sa kurikulum ng mga estudyante. Sa Catholic schools, we do that. Kaya nga pag February 25 or the whole week of that, may mga film viewing. Kapag dependent lang kami sa textbooks, ay yung mga textbook producers natin, yung mga publishers natin, ayaw naman nila ng mga contentious issues. Kasi wala silang benta sa ibang mga private schools. Dinadaanan lang naman yan pero walang lalim. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong, Sino sa inyo ang naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas? Oo, ayon sa mga Gen Z ito, kung aalisan ng kulay ang EDSA. Sana yung understanding at appreciation natin ng EDSA, hindi lang tungkol sa kung sinong nakaupo, kung anong kulay yung papanigan mo. Unang step doon ay makinig sa mga kapwa kabataan din na siguro hindi kami kapareho ng iniisip, yung pagtanaw sa EDSA o kahit anong political issue na yan. Tingin ko yung pakikinig ay opens up so many possibilities para maintindihan kung ano ba yung issue na dala-dala ng isa't isa and ano ba yung common. Tulad ng paglaban sa katiwalian na issue ngayon sa gitna ng flood control scandal. Hindi ko po alam kung yung mismong salitang EDSA o People Power ay resonant po sa mga Gen Z, sa mga Gen Alpha. Pero sa September 21, meron pong mga college students po na nangimbita po sa akin na sumama sa isang pagkilos. Buhay na buhay pa rin po sa mga Gen Z, sa mga Gen Alpha. Sa huli, baka sa paglaban sa mga issue at hindi lang sa isang kalsada, nahahanap ang pagkakaisa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras.